Okay po, start na tayo. Once again po, good evening everyone. At welcome na naman po dito sa natin, sa panibagong live streaming naman po natin. Dito sa Sandigan News. Nothing but the truth. Sa mga kababayan po at viewers natin sa Luzon, magandang gabi. At ang mga viewers at kababayan naman po natin dyan sa Visayas at sa Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At muli po, John Pizania reporting from Taguig. At kumusta po? Kumusta mga kababayan? At malamang ngayon nagpe-prepare na kayo ng ano, no? Nagpe-prepare na kayo ng dinner nyo. At salamat po ulit sa pagsubaybay at ikinagagalak po namin ihatid sa inyo ang mga totoo at mga mainit na balita. At samahan nyo lang po ako dito sa 30 minutes natin. At ayun po. Today is May 15. Araw na po ng Biyernes. Karamihan po sa atin parang hindi na namamalayan yung mga araw dahil matagal na tayong nasa sa ating mga tahanan. So yan po, Biyernes na po. Sabado na po ulit bukas, weekend na. Matatapos na naman po ulit ang isang linggo. At bukas po marami na mga magbubukas, medyo maninibago na po yung pang-araw-araw na ginagawa natin. Pero po pinapaalala pa rin namin sa inyo na mag-ingat pa rin po, doble, triple ingat. Anyway, this is our day 62 under the ECQ, yung Enhanced Community Quarantine natin na tinatawag. At yun po, karamihan sa atin na somehow excited ng lumabas. Pero kung iisipin po ninyo mga kababayan, nakakatakot pa rin talaga kasi yung second wave nga po na pwedeng mangyari. Kaya hindi po kami magsasawang magpaalala sa inyo na sundin pa rin po natin ng ating mga guidelines. At dito po kami sa Sandigan News, nakikisa sa ating pamahalaan upang malabanan itong COVID-19. At nais din po namin siguraduhin sa inyo na updated kayo sa mga may init na mga balita. Ngayong gabi po, marami tayong mga i-discuss topics for tonight. Syempre po, yung COVID-19 pa rin. I-discuss natin dito yung new cases, yung new recoveries, at saka yung new deaths nito. At yung mga ibang sitwasyon ng COVID sa ibang bansa. At i-discuss din po natin dito yung government natin to procure 11 million additional PPE sets para po yan sa mga natin, sa mga medical workers, yung mga health workers po natin. At kasama pa rin po sa tatalakayan natin ngayong gabi ay si President Duterte po, kinonsider niya na mag-grant yung cash aid para dito sa mga GCQ areas natin. Kasi po kung matatandaan po ninyo, na ang kasama lang po yung sa ECQ. Pero ito po, hihimayin natin yan maya-maya lamang. At ang relief agad launched for faster SAP distribution. Ito po yung itong program na to, yung platform na to na online. Mas i-discuss natin yan maya-maya para po mas madali sa ating mga beneficiaries na makuha po yung mga cash aid. Kasama din po dito, yung speaking of cash aid, yung 43 na mayors pinag-i-explain po dahil sa delay dun sa SAP distribution natin. At kasama pa rin po dito ang itatalakay natin ngayong gabi, yung sa Meralco. In-explain nila kung
kung bakit mataas yung electric bill natin ngayong May. At alam ko po kakaramihan sa atin, no, parang napansin na parang dumoble ba o nagtriple. Ito po, i-explain natin yan mamaya. At ito po, ang kasama rin sa i-discuss, no? Tatakal natin. Caloocan policemen. Nag-undergo po sila ng testing, ng swab testing. At kasama din po dito dahil malapit nang bumalik pa konti-konti sa normal, didiscuss natin, sasama natin, no, how to prevent COVID-19 from entering your home. At okay po, speaking of COVID-19, kanina pong alas 4, ang Department of Health po natin ay nag-report ng mga new cases. Ngayon po ay meron tayong 215 new cases. At ang new recoveries naman po natin ay umabot po ng 123. At ang new deaths, meron po tayong 16. At ang total number of cases naman natin sa ating bansa ay umabot na po ng 12,091. At ang total number of recoveries naman po natin ay umabot na po ng 2,460. At ang total number of deaths naman po ay umabot na po ng 806. Alam niyo po, patuloy pa rin lumalayo yung number of recoveries, ano? Sana po wag tayong magsawang magdasal na sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw, talagang lumayo at lumayo pa. Marami pa po ang mga cases dito sa atin sa Pilipinas, no? At sana po talagang marami na sa doon ang mag-recover. At speaking po ng new cases, ang 67% po nito, yung 144 new cases, nagmula po sa NCR. At ang Region 7 naman po natin, mababa sila ngayon, 1% lang. Dalawa lang po, 2 new cases lang. At ang 32% naman po, o 69 new cases, ay sa iba't ibang lugar naman po na nakuha. Kaya ano po, no, hinihiling pa rin po namin sa inyo na patuloy lang tayong makipag-cooperate sa ating gobyerno para malabanan po itong krisis na kinakaharap natin. At sa mga darating na araw po, no, pahabain natin yung ating mga pasensya kasi madami na pong magbubukas yung mga ibang establishments po, yung ibang mga malls magbubukas na. So karamihan po sa atin sigurado akong lalabas na din. At yung mga checkpoints po, aasahan natin, no, na magkaka-traffic po diyan. At kaya konting pasensya lang po ginagawa po ng ating gobyerno para po din ito sa ikabubuti ng karamihan. At kaya ipapaalala lang po namin ulit, ano, na sumunod tayo sa mga guidelines, yung mga basic guidelines natin. At kung tayo magsasama-sama, magtutulong-tulong, sigurado po na malalampasan din natin itong kinakaharap nating krisis. Speaking po dito, no, sa ano naman tayo, sa COVID-19 global naman. Umabot na po sa 300,000 yung death toll. At ang total naman po ng mga cases na tinamaan itong COVID-19 ay umabot na po ng 4.4 million. Ito nga pong coronavirus has killed 300,140 people worldwide. Simula po ito nung last year, nung nagsimula po sa China. At ito naman po yung officially recorded, ano, ang tinamaan po ng mga COVID-19 ay 4,403,714. Ito po is 196 na countries at mga territories.
At ang US naman po, sila yung may pinakamataas na record na namatay. Meron po silang 85,194. At ang sumunod naman po dito ay ang Britain na mayroong 33,614. At ang Italy with 31,368. At ang France with 27,425. At ang Spain naman po with 27,321. At lipat naman po tayo dito sa Vietnam. Kung matatandaan po ninyo, no, matagal na nawalang kaso ng coronavirus ang Vietnam. But meron po silang nireport ngayon. Merong 24 new coronavirus cases. At lahat po ito ay imported. Involving po dito no, yung mga Vietnamese citizens na returning from Russia who were placed under quarantine nung pagdating po dun sa bansa nila. At ito po, Vietnam has gone 29 days na wala pong transmitted infection or yung nag-report na sila na bagong cases ng COVID-19. At ito po, no, yung total na COVID-19 case nila umabot na po sa 312 with no deaths. Over 90% na po ng mga confirmed cases dito ay nakapag-recover na. Speaking nga po pala dito, no, yung ano natin, yung mga magbabalik operasyon na, yung mga businesses. Sabi po ng Malacanang, mag-provide ng shuttle service para sa mga workers. Ito, pag hindi pa po kayang mag-provide ng ating mga businesses na allowed na mag-open, wag po muna. Wag po muna tayo magbalik operasyon kung walang maipo-provide na shuttle service para po dito sa ating mga tauhan. At ito nga po, no, kung maalala ninyo na naka MECQ po for the rest of the month ang Metro Manila, Laguna at ang Cebu City. Ito po ang sabi naman ni Secretary Roque. It's a policy decision po. We want to restart the economy but not at the expense of having second wave. At yung mga citizens naman po natin, no, yung nasa areas under MECQ na papasok sa kanilang mga trabaho, pwede po nilang gamitin yung kanilang personal na sasakyan, yung bisikleta, motor, at yung e-scooters. Ayun po. Okay, dumako naman po tayo sa susunod na balita. Government to procure 11 million additional PPE sets. Ito po, no, ang gobyerno natin. Magpa-purchase sila ng mga additional personal protective equipment and medical supplies worth 20 billion pesos para po ma-ensure ang safety ng mga healthcare workers natin. At according po ito sa action plan, according to National Action Plan on COVID-19 Chief Implementer, Mr. Carlito Galvez Jr. At ayon nga po, no, kay Mr. Galvez, the government has already purchased about 1,033,000 protective gears and medical supplies worth 1.8 billion pesos, which are currently being distributed to about 699 hospitals nationwide. At ito po, no, yung complete set na po ito nung medical grade na PPE sets. Nagkakahalaga po ito ng 1,800 to 2,000. At ito po fully protected yung mga health workers natin dito.
kung titingnan po ninyo, no, sinabi po ni Mr. Galvez na kung bibilhin po natin yung sinasabi ng iba na 400 hanggang 600 pesos kada PPE, binibigyan lang po natin ang ating mga health workers na maling sense of protection. At uh, although hindi pa po talaga na iteste yun, ano, eh, yung that kind of gear did not pass the government's medical standard. Kasi kung iisipin naman din po ninyo, no, kung mura, pwede po nating tingnan yung quality nun. At ito po, ang dinagdag pa rin po niya, we must buy the best quality of level 4 medical grade PPEs for our health workers. At ito po, yung level 4 na po yun na PPE na yun, it was designed to provide maximum protection para po dito sa mga medical at mga health workers natin. Alam niyo po, magandang ano ito, no? Magandang balita ito sa ating mga health workers kasi talagang tinututukan ng ating gobyerno na mapanatili ang kanilang safety dahil nung mga nakaraang buwan, kung maalala po ninyo na ang dami pong namatay na mga health workers. Kaya ngayon po, talagang sinisigurado na safe po ang lahat. Dito naman tayo po sa susunod. President Rodrigo Duterte considered granting cash aid to GCQ areas. Yun po ang sabi ni Secretary Roque. At ito po, President Duterte has ordered Budget Secretary Wendell Avisado to find funding source for a possible cash aid to qualified beneficiaries in areas under GCQ. Secretary Roque was referring to emergency cash aid of 5,000 to 8,000 pesos. Dito po yan yung para sa mga low-income families natin. However, the government said that the second tranche of cash aid will only be for qualified families under MECQ. Yung dito nga po sa Metro Manila, sa Laguna and sa Cebu City. Pero, ang sabi naman po ni Secretary Roque, pag-aaralan kung kakayanin na isama ang GCQ areas sa second tranche. Hanggang doon na lang daw po muna. At for GCQ areas, hindi po nila masabi kung parehas yung ano, no, yung parehas pa yung amount kasi po dito sa Metro Manila, yung tanggap po nila ay simula 5,000 to 8,000 pesos. Yung doon daw po magdedepende sa minimum wage rate nung rehiyon na yon. At ito po ang susunod namang balita. Relief agad launch for faster aid distribution. At itong new platform naman po nito, no, yung online platform that would collect data of social amelioration program beneficiaries was launched on Thursday, kahapon po. At para po ito mapabilis yung proseso ng pamimigay ng cash aids. Per Department of Information and Communications Technology Assistant Secretary Emmanuel Ray Kaintik, ang sabi po niya na ang platform na ito, yung Relief Agad, is now available at reliefagad.ph. Inuulit ko po, no? Bisitahin nyo lang, puntahan po ninyo yung website po na reliefagad.ph. Ito po ang sabi po ni Mr. Kaintik, Relief Agad is a quick relief system which would allow LGUs and DSWD to quickly capture electronic data and deliver relief to target beneficiaries. Dito po yan sa ating mga kababayan na mga nangangailangan. At this new system would expedite the delivery of cash subsidies from the government. Lalong-lalo na po dito sa
sa second tranche natin. Also, this system would allow cash distribution with no need na po ng mga long lines at saka po yung mga physical contact kasi po sa mga ibang lugar po, no, hindi rin natin maiwasan sa sobrang dami po ng ating mga kababayan, may mga hindi na po na nasunod na mga guidelines. Yung siksikan po yung mga tao, napakahaba ng pila at kahit mainit tsatsagain pumila. So kawawa naman po yung ating mga kababayan. At ito po, no, dahil po dito sa programa na to, ang mga beneficiaries ay pwede pong mamili ng mode of payment. Pwede po via bank transfer, GCash o ang Paymaya. At para naman po dito sa mga beneficiaries natin na wala pong access sa smartphones or any other device, they can enroll sa system po through manual dito po sa mga respective na LGUs natin. Magtanong lang po tayo dito sa mga natin, no, sa mga barangay natin, mga LGUs at sure po na i-assist kayo ng mga kapwa nating kababayan. At ito naman po ang susunod nating balita regarding SAP pa rin po. 43 mayors told to explain kung bakit po nagka-delay ang SAP distribution nila. DILG Undersecretary Jonathan Malaya said the officials will be issued show cause orders to explain the delay. Malaya also said if their reason is not acceptable to the department, then we will file administrative cases with the Office of the Ombudsman, probably for grave misconduct or dereliction of duty, and it will now be up to the Office of Ombudsman to determine the proper penalties. Aside from the administrative cases, ang DILG natin po, no, iimbestigahan din na yung mga barangay officials from criminal cases kasi meron pong mga nagre-report talaga na binubulsa po yung mga natin, yung SAP funds natin para po yan dito sa mga low income families doon sa kanilang mga lugar. At ito nga po nilagay nila dito na this is no longer administrative. This is criminal case and directed dito sa CIDG natin, yung Criminal Investigation and Detection Group of PNP. Alam niyo po, hindi natin lubos maisip kung bakit ito nagagawa ng ating mga kababayan. Lalo na pinagkatiwalaan sila dyan sa posisyon na yan. Tapos, pagdating sa pangangailangan, yung ganitong krisis, hindi rin naman talaga sila susuportahan ng buong buo. At para po sa mga mga local officials na gumagawa ng hindi maganda, sana naman po mag-isip-isip tayo ng mabuti dahil sigurado hong mananagot tayo sa ating gobyerno. At po, dumako naman tayo sa susunod na balita. Meralco explains high electricity bills for the month of May. Ito po, no? Yung Meralco natin, alam ko karamihan po sa atin parang nabigla dito sa electric bill ng month ng May. Kaya nga po ang Meralco in-address nila yung bill shock by its customers following online complaints from yung mga residente natin na mga nag-complain. At ito nga po ang sabi ng Meralco, electric bills sent were fairly calculated with meter reading activities remaining accurate and transparent. Ayon po sa Meralco spokesperson na si Mr. Joe Zaldariaga, he pointed out that the fact that everyone is home due to the ECQ, yung Enhanced Community Quarantine nga po natin,
have led to increase the consumption. Kasi po, syempre, maiinit daw ho. At yung paggamit natin ng electric fan at yung mga air conditioning units, mas matagal. Kung ikukumpara nga naman po natin, for example, na nasa opisina tayo. So, kung i-imaginein po yun, mas mataas daw ho. Dahil mas madalas gamitin yung ating mga aircon at mga electric fan. At also, sinabi pa ng Meralco na inaalaw po nila ang mga customers, lalo na po yung mga affected ng COVID-19 na pwedeng isettle yung electric bills for for monthly payment or a staggered payment po. At ito po ang ano naman natin, ang susunod nating balita. Ang Caloocan policemen naman po, nag-undergo sila ng testing. Kasi po ito, no, police investigator without any symptoms has been found positive ng COVID-19. After ano po yan, no, ng 94% of Caloocan City Police were forced to undergo swab testing. Ang policemen po natin dyan around 966, ano? According to Caloocan Police Chief Colonel Dario Menor, we have to separate the COVID-19 positive patient even if he is asymptomatic. The nature of our job is that we communicate with different types of people daily. And we may be silent carriers without even knowing it. Ito po, no, mga kababayan, yung nakakatakot po na wala kang simptomas pero meron ka palang virus, carrier ka pala ng virus. Kaya uulitin po namin, stay at home lang po, mga kababayan, kung wala talagang importanteng gagawin. At ito, he also added that they were coordinating with the City Health Office para po yung positive na policeman po ma-accommodate at ma-designate na po sa quarantine facility ng COVID-19 patients. At yun po, no? Magre-remind lang po kami dahil nga po marami na magbubukas na mga establishments at marami na po magsisilabas para po maprotektahan naman ito yung mga pamilya nyo bago kayo umuwi ng bahay. At as much as we want to stay at home, kailangan po natin magtrabaho. Pero ito po ang mga listahan, mga guidelines na mga pwede nating gawin. Always bring alcohol if you need to go out. At spray alcohol sa sole po ninyo, sa footwear. At immediately, hubarin po ang mga damit at ihiwalay po ito ng laundry bag. At make sure po na itapon yung mga PPEs natin, yung face mask po natin at yung gloves. At itapon po nito sa hiwalay na basurahan. At yung mga gamit po ninyo, yung mga bags, yung mga susi, yung mga, kung ano man po, yung mga dinala nyo sa labas. Itabi nyo po muna at linisin po ninyo ito. At also, kung posible, maglagay po ng sanitizer dun po sa labas ng ating tahanan bago po tayo pumasok. At immediately po, maligo po tayo agad dahil hindi po natin alam yung mga nakasalamuha natin at yung mga lugar na napuntahan natin, meron pong virus doon. At ito po, per DOH, you won't be able to disinfect your home 100%. Pero po, it's always better to lessen the risk of exposing your loved ones to the disease. Kaya nga po, we continue to remind everyone to follow the preventive measures
Basic lang po, wear face mask, social distancing, and i-boost po natin ang ating immune system. At kaya nga kami po dito no sa Sandigan News kasamang nagdarasal po na sana po maayos na tong kinakaharap natin at maayos na ang mga kababayan nating Pilipino, hindi lang po dito sa Pilipinas at sa iba't ibang parte pa po ng mundo. At ito, malapit na tayong mag-overtime, lumampas na ng kaunti. At i-remind lang po namin kayo no na please get updated po sa aming mga Facebook pages dito po sa Santigan News. At ang iba pong programa namin, yung Banat Pilipinas News. Binabati nga ko nga po pala no yung mga natin, yung mga kasamahan nating host diyan, si Boss King tsaka si Boss Luel. Magandang gabi po. At ang mga bossing po namin, si Ma'am Desa at si Boss George. Salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa amin. At mamaya naman po no, sa The President News, mamayang 9 o'clock, mag-host din po ako dyan. Abangan din po natin. At once again po, no, salamat sa mga viewers. Salamat po sa pagbigay nyo ng 30 minutes at pagsubaybay dito po sa mga maiinit na balita. Once again po, this is John Pizania reporting from Taguig. And this is Sandigan News. Nothing but the truth. Good night.